my hope is in. Magbigay sa amin, Panginoon, ng conviction, Panginoon, upang maramdaman namin, Panginoon, at matanggap namin ang iyong pagpapala, Panginoon, sa araw ito. Tunay o Diyos na Ikaw ang Diyos ng lahat, Ikaw ang Diyos ng aming buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang araw na pinagkaloob mo sa amin ay handog namin sa iyong harapan, Panginoon, ng karapat-dapat, Panginoon. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang malwalhati. Tunay, Panginoon, na ihanda mo, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mailakas, Panginoon, ang aming mga buhay sa araw-araw, sa bawat gagawin namin, Panginoon, sa buong isang linggo. Patuloy na Ikaw ang maihayag, Panginoon. Ikaw ang aming naipatotoo, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, hayaan mo na itaas namin, nagpilain, Panginoon, ang iyong pangalan sa araw na ito, Panginoon. Ang aming mga buhay ay pinagkakaloob namin sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa bawat isa. Napakabuti po ng ating Panginoon. Dahil binigyan niyo po tayo ng isang magandang umaga. Hindi niya po
gumagaan po yung mga sitwasyon, yung mga mabibigat na sabihin na natin problema. Pag nagpupuri po tayo sa Kanya. Pero lagi po namin sinasabi na kung ang ating Panginoon, yung ating pinapupurihan, pinasasalamatan. Nabahagi ko na rin po ito sa mga miyembro po ng ating praise and worship team. Hindi po nakakhiya
Ganyan din po, naitalaga po sa atin ang ating pong very own, ang ating pong ating Diyos sa Lazaro. Kasama po ang kanyang pamilya. Sa mga oras na po na to, kung ipinapahayag po natin yung ating pagsuporta sa ating mga manggagawa, ipahayag din naman po natin sa ating Panginoon
sa ating salitang pagbasa, mga awit, Kapitulo 33, talatang 1-2. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayo masunuri, magpuri sa Kanya, ang Diyos na si Yahweh ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa at awit ay saliwa. Ang nais niya ay takbiran, katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagana. Sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, at ang buwang talat marilikit. Ang buong daigdig ang kanyang nilikha, sa kanyang salita'y lumitaw ng pusa. Ang binabalangkas ng mga bansa, kanyang nababago, pinawalang bisa. Tayo pong lahat, ngunit ang mga panukala ni Yahweh, hindi masisira. Ito'y mananatili. Mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang binigyan. Pag
Sige po, tayo po sama-sama. Isama po natin yung ibang mga maliliit na bata sa ating kanilang. Sige po. Tayo po na lang. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga batang ito, ng kalakasan upang sila'y patuloy na maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, gabayan mo sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglalaro, higit ang kanilang mga magulang na patuloy na gumagabay sa kanila. Patuloy mo ipagkaloob sa kanila, Panginoon, ang bawat katagumpayanan, Panginoon, ng buhay. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na lumalalay at magbigay sa kanila ng gabay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Kahapon po ay ginanap ang adjourned session ng South Bulacan District. Ito po yung panghuli bago ang panimulang conference year. Ito pong panibagong conference year ay nag-umpisa po itong June 1. Kaya po ang bagong nabasahang manggagawa sa atin, bago talaga. Pastor Frank, at winawelcome po ulit natin si Ate Josa na ating manggagawang babae. Ganun din po ay kahapon po sa adjourned session ay nakakatuwa dahil ang Pangulo ng Kabataan ng Distrito ay mula sa ating iglesia, si Kuya Alvin. Ang Pangulo din po ng Kababaihan sa Distrito ay mula sa ating iglesia sa katawan ni Ate Julie. At ang ating pong Ate Raquel Santos na pumasok ulit po sa ministeryo ay nandun na po siya ngayon sa kanyang bagong destino sa Taan, Jesus the Good Shepherd. Ito po ang kanyang unang linggo. Ganon din po ang ating Kuya Junior ay nasa Bayunggo naman. So from Perez, dinala po siya sa Bayunggo. Ang Pastor Proceso ay nasa Pimpitan pa din. Ang ating Pastor James ay nasa Maykawayan na po, Maykawayan United Methodist Church. Si Pastor Ron ay Ubando pa rin, Pastor JP ay Kawan pa rin. Ito po yung mga magagawang nagmula sa atin na pumahayo na sa iba't ibang iglesia dito sa ating distrito. Yun po, at kahapon po ay natapos ang conference 2025-2026. Ngayon po ay magpapasimula naman po tayo ngayon para sa conference year 26-27. Mga bagong programa po ang inaasahan natin magagawin po natin sa ating iglesia. At syempre, yung mga magagandang programa ay ipagpapatuloy lamang po natin. Yun lamang po at maraming salamat po. Kabataan naman ako. Yan. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, nais na po namin ipag-alam na or ipagpaalam sa ating lahat na retreat namin mga kabataan ay gagawin po sa ganap na sa Friday na po, June 12 to 13, 2026 sa Casa Marcelino sa Nicolas, Bulacan. And this is an invitation po para sa ating mga kabataan if meron po pong hindi aware na magkakaroon po tayo ng retreat at sa grace din po ng Lord ay naraos po at nagawa po namin yung aming pre-retreat kahapon po or kagabi sa tulong po namin mga advisors at maraming salamat po sa patuloy na suporta at kaugnay din po nung preparation po namin para po sa retreat ay ongoing po yung fundraising event po namin yung meron wala po. Sige po. Meron po kami raffle for a cause na gagawin po siya after service and if may tickets na po tayong lahat ay magstay na lamang po tayo para po malaman kung sino po yung mananalo. Bali, available prizes po namin ay merch po na kabataan. Meron din po kami gift cert pa mula po sa Uncle Jeff Chiang Mai.
Meron din po kami grocery package, meron po kami bigas, and iba pong mga necessities sa bahay. And if wala kang po ticket yung iba, very much welcome po kayo na umorder or bumili po ng ticket sa amin dahil meron po po kaming ticket. And yun lang po, ang hingin po namin sa bawat isa, higit po sa monetary support ay patuloy po pagsuporta sa kabataan sa pamamagitan po ng pagpapanalangin sa amin. And yun lang po, si Chris na higit sila. Thank you po. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Para naman po sa buwan ng ulat po ng ating pong pananalapi sa ng ating pong iglesia. Ito po ay para po sa buwan po ng Mayo. Sa buwan po ng Mayo, tayo po ay nagkaroon ng kabuuang halaga po ng ating pong koleksyon na 74,929 pesos po. Kabilang na po dito yung ating pong mga tithes and pledges po ng Vesper and Divine Service po. Ganyan din po yung Bruce offering, Sunday School offering, and Midweek Service po. Ganyan din po, kung nakarang buwan, nagtaos po dito sa ating iglesia ng gawain po ng ating pong mga kalalakihan at nagalaw po sila ng special offering. Para naman po sa ating pong mga pinaglaanan ng pondo ng ating pong iglesia, ito po ay may kabuuang halaga po ng 86,493.52 cents po. Ilan po dito ay yung suporta po na natin sa ating po mga workers. Ganyan din po sa nurture, mga Sunday school stocks po tuwing Sunday. Recognition Sunday din po, tayo po ay naglaan din ng pondo at tayo rin po ay nag-share po sa shower of blessing. Sunod po sa worship, yung altar provision po sa mga bulaklak. Sa multimedia equipment po, tayo po ay nagpa-repair po ng battery charger po natin. At nung Mother's Day po, nagdagdag po tayo ng mga regalo po nung Vesper po sa ating pong mga ninang po ng iglesia. Sunod po ay sa outreach. Naglabas po tayo ng boto po para po sa social concern. Sunod po sa utilities po, yung mga operating expenses po natin, electricity bill, and water bill po. Sunod naman po ay sa administrative, yung mga office supplies po natin. Ito po yung sa ating mga rutina at study table po ni Pastor. Sunod naman po ay yung registration po. Tayo po ay nagpadala po ng 2 delegado po para po sa annual conference. Ganyan din po ang kanila pong allowance. Ang panghuli po yung collectional support. Ito po yung allocation po na binibigay po natin sa ating district po. Kaya po sa kabuuan, tayo po ay may koleksyon na 74,929 pesos at expenses naman po 6,493.52 cents. At yung cash balance po natin from the month of April po yan, yun po na bago, na 32,562.82 cents po. Kaya po sa pagpasok po ng buwan po ng Hunyo, tayo po ay may pondo po ng 20,998.30 cents po. Ito po yung ulat po natin po ng pananalapi sa pagpunong ngayon. At kung mapapansin po natin yung mga sobre po natin is bago na po dahil napuno na po yung nakarang sobre po natin at pumapasok na po tayo sa panibagong taon po ng ating pong konferensya. Bago na po yung mga sobre natin. Kaya po sa mga nagnanais din po na magkaroon po ng sarili po nilang sobre para po sa tithes and pledges ay lapitan nyo lang po ang inyong lingkod para magawa po kayo. Ayun po, sa Diyos po ang papuri sa patuloy po na pagkakalong po niya po sa ating iglesia na siya magagamit po natin sa ikalalago po at ikaunad po ng ating iglesia. Ayun lang po, maraming salamat. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Unahin na po natin ang ating mga magiging tagapaglingkod sa susunod pong linggo. Ang ating pong liturgies ay si Kuya Jerry Cadini. Na-switch lang po kuya. Ang ating pong Bible readers ay si Kuya Alvin Godoy at Dan Luis Villena. Ang
ngayon ay si Kuya Romy Kadinin and family. At sa susunod naman pong linggo, June 14 po ay si kapatid ng Kakas ng Papua. Ganyan din po ay pinapaabot po in behalf po ng POT po ang puso pong pasasalamat sa lahat po na nagkaloob para po sa tuloy-tuloy po na pagpapasaayos po ng ating iglesia. So, ang buong detalye po ay ilalahad po sa atin sa susunod na linggo. Marahil ni Rejoice po ang ating pong BOT treasurer. Gayun din po, meron po tayo doon sa likod sa unahan po pala, baka hindi po natin napapansin yung pagpalit po natin. Iyon po ay isa sa fundraising campaign po ng BOT na Sign for Acos po sa mga materials na ginagamit po natin sa ating pong pagpapakisame. Maraming salamat po dun sa mga tumugon na po. Medyo malaki-laki na rin po yung ating na-raise na fund para po doon. Sa mga nagnanais po na magkaloob, very much welcome pa rin po tayo. Natin po, pwede po tayo mag-sign o kaya po ay idiretso po natin sa ating pong BOT treasurer ang ating pong mga kaloob. Gayon din po, matagumpay po na ibabahagi na ang mga school supplies sa mga naging estudyante po ng ating BCS. At iyon po ay dahil sa pagtugon pa rin po ninyo sa nasuportahan ang ganito pong proyekto. So naririto po, Kuya, ready na po sa shower of blessing po natin. Ayan. So nandito po yung mga nagkaloob ng ating pong mga cash donations. Si kapatid na Reggie Fermin, Dorothy Pelayo, Arlene Villena, ang Generoso family po, Jessica Dinin, Sabina Marin, Erickson Dito, Jerica Dinin, Carlo and Jonalyn Molina, Romy Dinin, Joy Katubig, Marjorie Alegre, Cora Tapia, Agapi Jane Berros, Carlos Villena, Sunshine Castro, Christine Joy Sarillo, Honorable Patrick Atindig, Juneng Jingle Ignacio, Aldrin Guloy, gayon din po kay kapatid na Joyce Vicente, Sunshine Reyes, Ate Alice Kadinin, Glenda Jimenez. At meron din naman po mga in-kind donations, kagaya po ng pinagkaloob ni Tina Feli de la Cruz at Cecil Rivera. Tayo po ay nagkaroon ng total cash donations na 18,000. Ang ating pong church ay nagkaroon din po ng share na 5,000 pesos. At ang ating pong naging expenses ay 15,550. So pinapalaman po ang mga ganyang bagay para po sa mapunan natin. At meron po tayong, sige po, narito po yung ilan sa mga captured moments po, yan, na naging recipient po. Gayon din po ay patuloy po tayong nagpapasalamat sa mga naging guro po ng ating BCS dahil sila po ang nag-house to house para ibigay po yung mga school supplies po natin para po sa kanila. So, ang naging area po natin ay sa Bukid, dito po sa church po natin, sa Santa Ines po. Meron din po tayo sa may Tulong area at doon po sa kila Tita Lorna sa may subdivision. So, yun lamang po. Meron pa po ba tayong nais, meron pa po bang nais magpahayag? Isa pa po pala. Next Sunday po ang schedule po ng ating first council meeting. Kung kaya pinaanyayahan ko po lahat, lalo higit ang mga chairperson po ng bawat committee na magre-report po doon. So ito po ang ating kauna-unahang regular meeting for this conference. So may mga mahalagang bagay po tayo na mapag-uusapan, kailangan po natin pag-usapan nito. So ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po tayo sa mga tutugon para po. Muli po, sa darating pong linggo, after po ng ating divine worship, ang council po ay magkakaroon ng pagpupula. Maraming salamat po. Pinapaiwan po ang praise and worship team after po ng ating divine service. So yung ating po mga gawain, patuloy po na ating pinananawagan, na ating suportahan. At kung meron mga sasamang gawain na mahalaga rin, makita natin yung panalaginan
every 5 to 6 a.m. Encourage you na sumama po tayo doon sapagkat napakasarap na tayo ay hinahangad po ng Diyos sa pamamagitan ng mga pananangin. Ating binabati yung mga karawan, ating kapatid. Pakilagay na po yung karawan. Wala po pang may birthday. Ayan. Ayan. Batiin natin sa June 9, Bidding de la Cruz, May Rejoice Reyes. Parpakan natin ang Panginoon. June 10, Opelia Kadingin, and June 13, Carmencita Cornel. Parpakan natin ang Panginoon sa mga birthday celebrator na darating. So, hilingin natin kung pwedeng may tutok o awit na lang. Mabuhay ka na walang palain, masayang puso, nabigyan ka ng buhay malimit, lumamig na ang iyong at ng gusto. May kalahat yan. Hindi ako kumakanta, baka malungkot yung may birthday. Sige, let us pray for all those celebrating their birthday. Father God, we thank you sapagkat sa mga kaarawan nakikita namin ang kabutihan mo. Kung paano mo po binibless yung buhay, pinagkakalooban ng pangangailangan, iniingatan ang bawat sanda. So Lord, thank you very much sa mga kaarawan ng lugar. Pagpalakin mo po ang bawat sa kanila at patuloy na kagapuin sa lahat ng pangangailangan. At marami pang mga birthdays ang dumating sa kanilang buhay. We pray all of this in Jesus' name. Amen. Happy birthday! Tayo po ay nasa panahon na maghahati ng araw kami.
maging ang aming pangako ay patuloy na magamit sa kaluluwalhati ng pangalan. Pagpalain mo, O Diyos, ang lahat ng anak mo na ginagamit maging sa misteryo ng paghahandog. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Unang pagbasa ko sa ating banal na kasulatan, ay patatagpuan bilang 4, mga talata 16 hanggang sa mga susunod. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang ang mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos, tulad niya. Yamang siya ang nating lahat, ganito ang nasusulat. Ginawa kitang ama ng maraming bansa, ang Diyos na kanyang pananaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya. Kasing dami ng bituin ang magiging lahi mo. Mag-iisang daang taon na siya noon at uugod-ugod na. Ang asawa naman niyang si Sarah ay bao. Gayunman, hindi nanghina ang kanyang pananalig. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang paniniwala, ngunit sa salitang para sa kanya, kundi para rin sa ating, tayo'y pinaniwalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo makawalang sala. Ayaw po lahat ng musika sa ito po ay matatagpuan natin sa Ebanghelyo sa Mateo, Kapitulo 9, talata 8 hanggang 9. Habang sinabi ni Jesus ang mga bata nito, may dumating lamang isang pinuno ng mga Hudyo, lumuhod ito sa harap niya at nakiusap. Kamamatay ko lamang ang aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipakot ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga anak. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae 18 taon nang diluluto at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanila'y sinabi, anak, lakasan mo ang Panginoon, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nung hindi gumayon ng babae, pagdating ni Jesus sa bahay, ay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng bata at ang mga taong nagkakainan. Sinabi niya, lumabas muna kayo, hindi patay ang bata, natutulog lamang. Siya'y pinagkaya nila. Nang napalabas ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya ang kamay ng bata at ito'y bumaon. Ang pangyayari ito ay pinangalita na
sa buong lokay ninyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay kanyang pinapapala sa maraming bagay. Una, doon sa praise and worship. Pangalawa, doon sa choir. Diba? At ngayon tayo naman ay kakatapuin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mensahe. Ang aking pong pagbabatayan ay masagpuman sa Mateo 9-13. Siguro pwede na basahin ko na lang. Nang umalis na roon si Jesus, nakita niya isang lalaki na nangangalang Mateo. Nakaupo sa lugar na pinagpapayaran ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Mateo at sumunod kay Jesus. Habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Mateo, nagdatingan ang maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing ng makasalanan at kumain kasama nila. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang tagasunod ni Jesus, "Bakit ang guro ninyo ay kumakain kasama ang maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Hindi ang walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Umalis kayo at pag-isipan ninyo kung ang lugar na sinasabi na ito ang kasulatan. Hindi ang mundo ninyo ang hinahanap ko, kundi ang maging maawain kayo, sapagkat naparito ako, hindi upang tawagin ang taong matuloy sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. Kaya manalangin, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi sa oras nito, buksan mo po ang aming mga isip at patuloy na mamuna ka sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan namin Panginoon sa Kristo. Amen. Merong isang nakalagaang clip sa Facebook. Merong isang anak na nagsimba. Yung lalaki, hindi niya na ilagay sa silence ng kanyang cellphone. Ang lakas ng tunog, sa lakas ng tunog, nagtinginan. Pati yung pastor tumingin, ang sama ng tumingin pastor. Siguro sabi ng pastor, "Istorbo ka." Sama ng tingin yung lalaki, yung hiya. Kasi lahat nagtinginan sa kanya. Parang bang gusto siyang uswingin. Kaya nung lalaki, nung lumabas, sabi niya, parang ayoko na pumunta ng simbahan. Tapos, yung lalaki na ito, inaya na pumunta sa inuman. Nung umiinom na, nakitapon niya yung beer. Siguro, dala-dala niya pa rin yung nangyari sa kanya, nakitapon. Sabi nung namamahala ng inuman, sabi sa kanya, "Ay, ano po, pupunasan po namin. Huwag po kayo mag-alala." Ang bait-bait nung mga namamahala, pati yung mga naroon. Kaya yung lalaki na ito, sabi niya, mas mabuti pa ang pumunta dito kaysa doon sa simbahan. Ayan. Napanood ko po yung clip na yun. Ngayon, sa ating binasa, si Mateo ay tinawag ng ating Panginoong Kristo. At nung tinawag ng Panginoon, nagdatingan din yung ibang mga maniningil ng buwis. At nung nagdatingan din yung mga ibang maniningil ng buwis, nagsasabi yung mga naroon na ang sabi, nakikikain ka, nakikisama sa mga makasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi niya dito hindi ang handog ninyo ang hinahanap ko, kundi ang maging mauluwain kayo sapagkat naparito ako, hindi upang tawagin ang taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan. Bakit ba galit sila sa mga naniningil ng buwis?
ito daw mga maniningil ng buwis, dinadagdagan yung sigil at kumbaga nagdadaya sa singil ng buwis. At ito mga maniningil ng buwis nito ay tinutuloy nilang kasalanan sapagkat minsan nakakasalamuha nila pati yung mga ibang pananampalataya. At tingnan natin yung ating pinagbubulay-bulayan. Sa kabila ng ang pagtingin ay makasalanan, sa kabila na ang pagtingin ay walang karapatan, pero sa panahon ngayon, siya ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Mahalaga na sa ating buhay bilang mga mananampalataya, masabi natin na hindi lang basta tayo magsasabi na ako ay active, ako ay magaling sa Bible, ako ay masipag. Hindi lang ganon. It is part ng pagiging pananampalataya. Pero ang isa sa mahalaga ay maramdaman natin na tayo katulad ni Mateo ay tinawag. Napakahalaga nun. Sapagkat anumang bagay na ginagawa natin, hindi ito dapat mag-honor sa tao. Sapagkat ito ay para sa Diyos. Kaya minsan, bilang mga mananampalataya, pagka ang tinitingnan natin para ma-honor tayo sa anumang bagay, ang tingin natin doon sa mga makasalanan para bang wala ng halaga, para bang wala ng kwenta. Diba? Minsan parang gano'n Kaya yung pagtingin ay itinuturo sa atin ng Panginoon bilang tinawag si Mateo, naramdaman niya yung kahabagan ng Diyos. At yung kahabagan ng Diyos, ang pagtingin ng Panginoon kay Mateo, kailangan maranasan niya ang pag-ibig ng Diyos. Maranasan niya ang pagmamahal ng Diyos. At ito yung nais ng Panginoon na ipabati bilang mga mananampalataya na tayo ay dapat maramdaman natin sa ating sarili. Hindi natin pwedeng sabihin na ang lahat ng ginagawa natin ay okay na, the best na tayo, kundi nandun pa rin tayo sa kahabagan ng Diyos sapagkat aaminin natin hanggang ngayon hindi pa rin natin masasabi na tayo ay tunay na karapat-dapat sa Diyos. Di po ba? Alam nyo, kapag ka nararamdaman natin sa buhay natin, may mga bagay na hindi natin kaya pagtagumpayanan. Yung ikaw ay hindi marunong umunawa sa nagkakamali. Yung ikaw ay hindi marunong magpatawad sa nagkakasala. Hindi marunong tumingin sa nangangailangan ng kahabagan. Napakalayo doon sa itinuturo o nais ipadama ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang Panginoon, pinakita dito yung kanyang kahabagan sa kabila ng sila Mateo ay ayaw ng mga tao. Sa kabila ng pati sa kanila ay makasalanan. Nakita ni Mateo yung kahabagan ng Diyos na siya pala ay bahagi pa rin ng pag-ibig ng Diyos, na ang sinasabi na ang Diyos ay mabuti na dapat maranasan. At ito yung isa sa napakahalaga na makunuha natin bilang mga mananampalataya. We are all under grace of God. Wala pa tayong kayang ipagmalaki. Alam nyo, kapag kami mga nagte-testimony, yung sinasabi nila na ang buhay nila ay magulo, na ang buhay nila ay walang direksyon, na ang buhay nila ay puro wala nang kakweta-kweta, and then sasabihin nila, salamat sapagkat naranasan ko ang Diyos. Ito ay pagpapahayag lang na talagang ang Diyos ay patuloy na tumatawag
nagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos nagpapatuloy, hindi tumitigil. Last week, ang ating lectionary is all about go and make them my disciple. Turuan niyo sila. So, ibig sabihin, kung meron pang agenda, kung meron pang patuloy na nais ang Diyos doon sa pagtawag, doon sa makasalanan, and we become na mga instrument, maging bahagi tayo. Naalala ko nung araw, nung hindi pa ako umakti ng Bible study, hindi pa ako nagpapastor. Ibig sabihin, nasa sanlibutan, inom, drugs, lahat. Merong kapitbahay kami na palagi pala ako inaabangan. Alam niyo yung kapitbahay namin ito, paglabas ko pa lamang, tatawagin ako. Francis, tara! Hindi sila nagsawa. Tuwa sila kapag kasi ang lang ko lang noon, magbigyan sila. Pero yung nakita ko sa kanilang katuwaan, pag ako'y naroon, halos yakapin, halos maiyak. Kasi nakita ko yung damdamin ng Panginoon, yung kahabagan ng Panginoon, nararamdaman doon sa mga tao na ginagamit ng Diyos. Kaya yung mga tao na yun, nagtyaga, ipinadama, ginawa, yung damdamin na nais ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon. Eh, sino ba ako sa harapan ninyo? Wala akong pwedeng ipagmalaki. Sino ba ako? Eh kung yung mga dati kong markadang makikita ko by that time, ang sabihin nila, baka ang mundo ay magunaw. Kasi hindi ako karapat-dapat. Pwede mo akong murahin, pwede mo akong alakustain. Pero yung biyaya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, yun yung mahalaga doon eh. At ito yung dapat nating maranasan, na ang Diyos mahal tayo. Na kung minsan, pwede natin sabihin sa ating sarili, anumang bagay na alam natin, kanina doon sa aming aralan, ang sabi doon, si Apostol Pablo, ang sabi niya, alam ko ang kasulatan. Gusto ko ang kasulatan ng Diyos. So, ganoon din tayo eh. Alam natin, mayroong Diyos. Hindi natin sinasabi na ayaw natin sa Diyos. Pero ano sabi ng Apostol Pablo? Pero sa kabila ng lahat ng yon, malapit sa akin ang kasalanan. Diba? Lahat naman tayo, magsasabi, love mo ba si God? Siyempre sabi mo, yes, Pastor, love mo si God. Pero deep inside, nararamdaman natin, malapit sa atin ang kasalanan. At ito yung nais ng Diyos, na tayo ay makaranas ng kanyang kahabagan katulad nila Mateo. Hindi tayo nais ng Diyos na malayo, tinatawag tayo palagi. Alam niyo, yung pagtawag ng Diyos, hindi naman po pwede sabihin eh, Pastor, tinawag ka, ayoko nang mag-pastor. Yan, Jonathan, gusto mo mag-pastor? Pero, yung pagtawag ng Diyos, yung parang o panahon na gusto ng Diyos ay kausapin ka. Gusto ng Diyos ay maranasan siya. Kasi alam ng Diyos yung mga pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos yung buhay natin. Pero hindi naman tayo nawawala sa paningin ng Diyos. Diba nasabi sa awit, mind your eyes, Jesus? Tama ba? Hindi tayo nawawala sa paningin ng Diyos. Tayo ay palagi nasa paningin ng Diyos. At
kung mayroong mahalaga, maramdaman natin this moment. Every time na tayo ay nakikipagtagpo, sumasamba, tinatawag tayo ng Diyos. Amen ba yan? Sabi mo nga sa katabi mo natutulog, sabi mo, Amen. Di ba? Wala. Nakangiti, walang natutulog. Di ba? Every time. Hindi naman lahat kung pwedeng magpastor, kung pwedeng isang araw. Maranasan ko, pero pala ay membro ng choir. Di ba? Si Christian, nakita ko nakakaraan umaawit sa choir Oo ba si Christian? Baka si Christian ay may pasok na Kasi nung ako'y nasa tawa, nandun din siya. Palagi siya na kinakausap ko. Pwede, membro ng choir. Romy, kahit hindi maganda ang boses, basta mag-a-apply. Ilagay mo na sa likod, back up. Diba, Ate Joy, ano? Back up na lang tayo. Oo, pwede namang, alam niyo sa church, kung merong isang bagay na po pwede natin masabi, I love you, Lord. Yung panahon na nakikita natin na wala naman tao, bukas pa yung ventilador. Isang gato na isang pabira. Alisan, wala nang tao, bukas pa ang ventilador. Ako ang isa-isa pumapatay. So pwede ganun. Oo, pwede po merong mga bagay na alam natin makakapagbigay ng kaluwagan kaya sa Diyos. Then, gawin natin ito. Kasi, hindi naman sinasabi ng Panginoon yung mga magagandang bagay na gusto niya lang, yung maranasan na sa paraan ng ating pagsunod, meron tayong ginagawa para malwalati ang Diyos. Diba? Alam niyo, nung ako ay masama sa mga Methodista, ang isa sa na-appreciate ko, yung masasaya sila, wini-welcome ka. Diba? Ang ganda nun, welcoming spirit, yung parang asarap dito. Para bang gusto ko rito. Alam niyo, yung church ng Kawan, kaya pag ginagamit ka example ng Kawan, galing ako doon. Kung meron silang isang magandang bagay na pwede mo makita, pag napunta ka doon, bumaari, ayaw ka na nila maalisin. Totoo po ito. Ipinakikita nila yung kanilang love, ipinakikita nila yung kanilang pagnanais na makasama ka. Totoo po yun. Sa atin, pagka may pumasok, paano ba natin ito na-appreciate? Degma. Kami na nun. Subukan mo nga yung mga katabi natin o ano, sabihin mo, I miss you. Diba? Hindi mo alam yung katabi mo. Baka napilitan na lang yan, pero ang problema niyan, hanggang ulo na. Pero once na yan, ngiti mo pa lang, ngiti. Pero nandiyan na, wala man ng ngiti. Wala man ng mga appreciation. One of the ministry ng church. Yung bang meron mga aseret, yung may mga pagdumarating, dito po kayo maupo, tala po kayo, yung bang with smiling face. Alam nyo, maraming ministry na kapag nasumpungan natin ang pagtawag ng Diyos, po pwedeng magbigay na sa akin ng tuwa, saya. Diba, huwag nating payagan na tayo ay parang naupo lang. Huwag nating payagan na parang wala lang. We are part of body of Christ. Bahagi tayo. Nagiging yung ngiti lang natin, yung presensya pa lang natin, yung tayo ay naririto. Bahagi na yan na po pwedeng magbigay ng kagalakan sa bawat isa sa atin. Meron ba kayong natatandaan ng miyembro na hindi nyo na nakikita? Nalulungkot ba kayo? O hindi? Wala lang. Diba?
Pastor, di na namin nakikita. Puntahan kaya natin. Meron gano'n dapat. It is part of our ministry. It is part of our calling. Na nagagalak tayo, na gano'n lang kasimple. Simple lang. Pero, naluluwa natin ang Diyos. At ito ay pagtugon sa pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang mananampalataya, we are somebody, not nobody. Doon po tayo. Diba? Yung makita mo, kapatid mo, yung makita mo, kasama mo, meron ng nararamdamang joy. Ang life testimony natin ay isa na rin ministry sa ating mga kapatid. Kaya yung pagtugon sa pagtugon natin sa panawagan ng Panginoon, marami pong paraan yan. Yung baka mismong ngiti, isang kalakasan na yan ng kapatid mo na merong mabigat na problema. Ngitian nga natin yung katabi natin. Ngitian mo. Kaya, diba? Tinawag ng Panginoon si Mateo, dala ng kanyang pag-ibig at kahabagan. Kasi si Mateo parang hindi na siya tanggap. Hindi na siya malapit sa tao, pero binigyan siya ng halaga ng ating Panginoon. Ang tunay na pagtakbo kay Jesus ay nagbibigay ng pagbabago. Yung hindi mo dating ginagawa, ngayon ay ginagawa mo na. Pangalawa, ang pag-ibig ni Jesus ay walang boundary. Ang pag-ibig ni Jesus ay tumitingin doon sa mga taong nangangailangan ng kanyang habag at pag-ibig. Ibig sabihin, hindi tayo bounded lang, hindi tayo bounded lang sa pagiging member lang. Pwede rin tayong maging bahagi ng iba. Alam niyo ako, hindi ko kalaban yung Iglesia ni Cristo. Hindi ko sila kinakalaban. Hindi ko kinakalaban yung ibang mga religion. Kasi, dapat, ang pagtingin natin kung sila ay mali, ikaw ang tumingin dahil ikaw ang tama. Pero kung kakalabanin mo, paano ka pa magiging tagapagturo ng tama? Diba? Huwag natin lalagyan ng pader ang ating kaugnayan sa Panginoon, sapagkat si Jesus mismo in-extend niya yung kanyang pagliligtas hanggang doon sa makasalanan. Minsan, pag sabi, Christian ako, dapat hindi na ako pumapasok ng Katolik ko. Minsan, pagka Christian ka na, para bang mapakalating kasalanan na nung nakapasok ka ng kanilang sultan. Minsan, parang isa rin sa paraan yun. Christian ako, dapat marami ng mga boundaries na kumisan, hindi maunawaan, hindi maintindihan. Diba merong mga reliyon, pagka may patay, hindi na pinapayagang pumunta sa ibang patay. Diba meron gano'n? Dapat hindi ka na makikipunta dyan. Parang i-break mo na yung relasyon. Pero ito ba yung itinuturo? Kaya ang Panginoon, siya ay sinasabihan, nakikikain siya, nakikisama siya. Hindi ko naman sinasabi na kayo magbago pa ng ibang pananampalataya. Pero ang kailangan maabot, maranasan tayo nila. Makita tayo nila. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig
pag-ibig ng Panginoon umaabot sa mga makasalanan. Ang sabi sa talatang 10, kumain si Jesus kasama ang maniningil ng buwis at ang mga makasalanan. May nagtatanong sa akin, Pastor, tayo ba pwede pang sumama sa Santa Cruzan? Kayo, ano ang sagot ito? Kung yan, hindi kaluluwalhati ng Panginoon, huwag natin gawin. Kasi ang sabi, everything na gagawin natin, dapat maluluwalhati ang Diyos. Di ba? May nagtanong kasi sa akin ng gano'n maluluwalhati ba ang Diyos? Yun lang ang sinabi ko, hindi ko sinabi huwag. Dapat, kung meron mga barkada dyan, nagiinuman, mananampalataya ka, hindi ako sasama sa inyo, mga manangin kayo. Pero, paano ba natin sila titingnan? Alam nyo, hindi naman ibig sabihin maging manginginom ka. Yung ikaw, yung presensya mo sa gitna ng gano'ng kalagayan, makita yung kaibahan katulad ng ating Panginoong sa Kristo. Di ba si Jesus, sinasabi nakikisama sa kasalanan pero hindi siya nagkakasala? Ano ang bagay na binibenta sa kanya, hindi naman niya ginagawa? Ito rin yung magandang makita sa atin. In-extend ni Jesus ang kanyang pakikisama sa mga makasalanan. At pangatlo, bilang mananampalataya, ang sabi, binunan ni Jesus ang Pariseo dahil sa kanilang pakisama sa mga makasalanan. Ngunit sumagot si Jesus, hindi nangangailangan ng mga gamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Ang ating pananampalataya o tinatawag na reliyon, kailangan may habag na kinalulugdan ng Diyos. Kung ang ating buhay dahil kinahabagan at yung kahabagan na ito binibinagkalok sa atin ng Diyos ay magiging instrumento upang maabot natin yung kailangan makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Ito yung kahabagan na nais ng Diyos na patuloy na ang kinig at maranasan natin yung mahabag din tayo sa mga tao na nangangailangan ng kahabagan. Not to condemn, not to judge, upang madama nila katulad ng Panginoon may nagmamahal sa kanila. Mga kapatid, sa umagang ito, tayo ay muli magpapahayag ng ating pakikipag-isa sa Panginoon. At bilang mga mananampalataya, nakita natin kung paano ang Panginoon nahabag sa makasalanan, naging instrumento sa makasalanan. At bilang mga anak ng Diyos na kinahabagan, mahabag din tayo sapagkat ang kahabagan ng Diyos ang siyang pag-ibig na ating nararanasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Pinatawagan ko yung mga lay minister. Tayo po lahat ay tumayo para sa kapag ng ating Panginoon. Nagabing hanapit ng ipagkagalo ang ating Panginoon sa Kristo. Dinampot niya ang tinapay at kanyang winika. Narito ang aking katawan, pinagpipira-pira sa ko sa simbolo ng tinapay
tanggapin ninyo at kanin kapahayagan ng pakikipag-isa sa atin. Pagkaraan ng unang, dinampot niya ang saro at matapos makapagpasalamat, muli kanyang winika, ito ang saro ng bagong tipan. Tanggapin ninyo at inumin, kapahayagan na kayo ay kinahabagan at nililis na. Tayo manalangin. Banal makapangyarihan Diyos, salamat po sapagkat ang iyong kahabagan ay nagpahayag sa pamamagitan ng iyong anak ng aming tanggapin ang kanyang hinain, ang kanyang katawan bilang hain sa kapapatawad na aming kasalanan. Kung aming tanggapin at patuloy na inumin ang kanyang dugo bilang paghugas sa kapapatawad na aming kasalanan. Salamat po at sa aming pag-aalaala katulad ng iyong inabilin sa amin. Maging bahagi ito ng patuloy na aming buhay na nakaugnay sa iyo bilang aming Panginoon sa pamamagitan ng iyong katawan at aming dugo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Kailan ko bumarang? Sana
Ngunit sinabi ni Jesus, pagpapatibay ng kanyang nais na alalahanin natin, ito ang kanyang kawan na ipinagkakaloob sa atin bilang handog sa ikapagpapakawan natin sa lahat. Pero ang hapunan, tinupot niya ang saro, ang dugo na umagos. At ang sabi niya, papahayagan na kayo ay nilinis na, gagawin mo at inuwi. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan, sa iyong pag-ibig, na maranasan namin na kami ay bahagi ng iyong iglesia na patuloy na tinubos sa pangalan namin Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo ngayon po ay nasa panahon ng paghahati ng ikapo at pangako habang inaabot po natin ang aming pasasalamat at pagkakalina. Dahil manalangin, katulad ni Mateo, itinuring ng makasalanan, walang karapatan. Subalit, dahil punong-puno ka ng kahabagan ng Diyos. At ituloy ang Diyos, yung patuloy na ipinapahayag mo sa akin.
Hindi kami perfecto. Marami kaming pagkukulang at magkasalanan. Naririnig namin katulad ni Mateo. Tinatawag ko kami. Lord, salamat sa bawat salita mo na aming naririnig. Nadadama namin ng Diyos na inaabot mo ang bawat isa sa amin. Nadadama namin ng Diyos nais mo ipahayag na ayaw mo mapahamak ang bawat isa sa amin. Sapat na o Diyos sa umaga nito. Nung narinig namin ang nagtinig katulad ni Mateo, hindi mo kami ginans, hindi mo isinara o Diyos. Manapang binuksan mo, Panginoon, ang dako ng iyong puso upang makakilos at madama namin ang iyong pag-ibig. O Diyos, sa aming pagtugon, ang kahabagan na nagmula sa iyo ay maging kahabagan din na patuloy na talay namin sa lahat ng dako na aming paparoonan. Kahabagan o Diyos upang madala namin sila sa iyo sapagkat tunay na kagalakan na ang Diyos ng kapangyarihan nagpapahayag, tinatawag kami. At ito din o Diyos, yung nais namin na patuloy dadalhin. Puno-puno kami ng galak, puno-puno kami ng kahabagan, hayo kami o Diyos. Nadadala ang iyong pag-ibig. Salamat po o Diyos sa umaga nito. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong mga anak na nasa ibang bansa, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagsama. Sila na kahit nasa ibang bansa, ginagamit mo pa rin instrumento para sa iyong iglesia. Salamat. Salamat o Diyos sa iyong iglesia, sa council ng iyong iglesia na patuloy na nagtatalaga ng buhay upang ang ministeryo ng pag-ibig, pagmamahal at kahabagan maipahayag, mapalaganap ang pagliligtas, ang pagtuturo. Salamat sa kabuuan ng council, sa mensahe ng koro, ng praise and worship, maging sa mga bata. Lahat ng iyan, Panginoon, ay nagiging instrumento upang marinig namin, maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong salita. Pagpalaan mo ang mga ginagamit mo sa iyong iglesia, ang aming mga kapatid na ginagamit mo, ang lahat, O Diyos. At muli, O Diyos, itinataas din namin sa iyo, patuloy ang iyong iglesia. Tunay at isang kagalakan, Panginoon, na sa loob ng iyong iglesia, patuloy na umikilos ka sa bawat anak mo upang maluwalhati ka, mapupurihan ka, at maianda na tunay na kagalakan. Makapasok kami, nagpupuri ng papasalamat sa iyong kaluwalhatian. Salamat lahat, O Diyos, at ganun din lahat po ng may mga karamdaman, itinataas po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umaga nito. Lahat, O Diyos. Salamat sa mensahe, salamat sa kahabagan, salamat sapagkat tinatawag mo kami. Ikaw na dakila at makapangyarihan, Diyos.
Purihin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po aming Panginoong Kristo. Lahat ng dalangin namin ito, ibinabalik po namin sa iyo, O Diyos. Amen. Amen. Extend natin ang pag-ibig ng Diyos, kahabagan ng Diyos, kasama ang kanyang bendisyon, ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Taglayin, maranasan, mula ngayon, magpasawalang hanggan. Amen.